Ito po mahalaga ito, pero maiba naman tayo ng balita ngayon. May bago na pong Chief of Staff ang ating Armed Forces of the Philippines o OFP o Philippine Military. At itinalaga po ni Pangulong Marcos Jr. si General Antonio Naparrete. Ayan ha, General Naparrete. Commanding General ng Philippine Army, ang isa sa pinakamalaking pwersa ng ating militar na siya hong papalit dito sa nagretiro na si General Romeo Browner Jr. Magandang balita po ito at isang balita itong kailangan nating ibalita dahil mahalaga ang papel ng ating sandatahang lakas. President Marcos Jr., si Lieutenant General Antonio Navarrete ng Philippine Army bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, kapalit ni General Romeo Browner Jr. na nakatakdang magretiro ngayong araw. Ayon sa Department of National Defense, isinagawa pagkatalaga sa bisa ng otoridad ng Pangulo na sabayan ang pagretiro ni Browner. Samantala, itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumirana na kasalukuyang commander ng Western Mindanao Command bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Binati naman ng DND sina Navarrete at Gumiran sa kanilang pagkakatalaga at... Ayun, so malinaw ha. General Antonio Naparrete. Ha? Magkamali, hindi ho Navarrete. F.E. Naparrete. Ayun, ang ating dating Commanding General ng Army, ngayon Chief of Staff na. Alam nyo kaya ako binigyan ho ng pansin ito, napakahalaga po ng posisyon ng Chief of Staff ng ating AFP. Dahil yung pong national security at seguridad ng ating mga teritoryo, ng ating bansa ay nakalapatong po yan nasa balikat ng Chief of Staff. Lalo na po sa West Philippine Sea na talaga namang patuloy tayong hinaharas ng China. Ang masakit pa ang kalaban ng ating gobyerno, yung iilan ng mga Pilipinong pro-China na talaga hong iba ang dating nila. Hindi ko alam kung bakit naging Pilipino pa yung mga yan kung pro-China ang dating. Okay? So, congratulations kay General Naparrete dahil siya na ho ang maghahawak nito. Hindi lang ho sa iso ng West Philippine Sea, kung hindi sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ha? Yung internal, external security ng ating bansa ay responsibilidad ho yan ng Chief of Staff. Bahagi lang po yan ng ating sandatahang lakas. Kaya malaking gampanin o tungkulin. Isa pa yung, although non-partisan, ang ating mga military. Pero siyempre, ang kanilang intelligence community ay nakamonitor din sa isong political dito sa Pilipinas. Alam naman natin, laging inuurot-urot ng mga anti-Marcos, galit sa gobyerno, ang military na sumama sa kanila. Pero hindi naman ho nagtagumpay sila during General Romeo Browner Jr. as Chief of Staff. Ngayon na may bago na hong Chief of Staff sa katawan niya ni General Antonio Naparrete, hopefully mananatili at ako namin naniwalang mananatiling non-partisan ang militar at hindi yan pwedeng gamitin at hindi sila magpapagamit sa mga political interest ng ibang sektor ng ating mamamayan. So abangan natin ano ang magiging policy, ano ang bagong strategy ng ating bagong Chief of Staff. At siyempre, yan ay susunod sa Commander-in-Chief, President Marcos Jr. na siya nagtalaga. At siyempre, ang kanyang boss dyan sa Department of National Defense Secretary, Gibo Teodoro. Magaling po si General Romeo Browner. Okay? Nakilala ko yan, ay Colonel pa lang ng araw, spokesman pa lang ng Army. Pero na-promote hanggang Chief of Staff. Ganun talaga. Congratulations po sa inyo. Salamat po. So, balik na siya sa civilian. Civilian na ho ang dating Chief of Staff at kanya hong nagawa ang lahat, ang paraan, yung internal, external security, mga international conference na kanyang dinaluhan at higit sa lahat po ay hindi talaga pumayag sila at sa kanyang panunungkulan na magamit sa politika ang ating militar at sana magpatuloy yan. Hindi lang sa Marcos administration. Kung hanggang kailan mananatiling Chief of Staff ang bagong chief na si General Naparrete, ay yan din ang dapat na panindigan. Okay? Hindi ko alam kung hanggang kailan siya magiging Chief of Staff dahil yan ang retirement po ng military ay 56 years old. At siyempre, laging nasa jurisdiction at kapangyarihan ng Pangulo. Ang pagiging Chief of Staff po kasi, kung gusto magpalit every year, pwede. Every year, palit naman Chief of Staff, pwede. O kaya tapusin ng retirement, pwede. Katulad ng ginawa kay General Browner.
Mabuhay ang ating sandatahang lakas sa buong Pilipinas, especially yung mga nasa kabundukan, nasa malalayong lugar, naka-duty, na nababalitaan lang nila ang mga pagbabago sa national position. At ngayon ay meron na kayo ring bagong commanding general ng Philippine Army. Alam niyo, kaya madalas nagiging AFP Chief of Staff ang commanding general ng Army kasi kung di ako kakamali, 70% ng ating sandatahang lakas na member ay Philippine Army. Although tatlo ho yan, Philippine Army, Philippine Air Force, at saka po, tatlong major yan Philippine Navy, Flag Officer in Command. Ang Philippine Navy, kasama dyan Philippine Marines. Pagka naman Philippine Air Force, siyempre iba yun. Ito yung may control sa lahat ng ating mga aeroplano. Air Force nga ho. So tatlo yung major command, Air Force, Army, at Flag Officer in Command, Navy, at Marines. Ayun po yan. So lahat, mampataas ng moral yan. Nakakatapos ang Chief of Staff sa kanilang posisyon na walang malaking problema pero nalalampasan tulad sa West Philippine Sea at iba pa. Malaking hamon yan sa bagong Chief of Staff at higit sa lahat ang political situation dito sa ating bansa. At yung patuloy na dapat ay mangyari, modernization, pag-update ng mga facilities, manpower, at pangangailangan ng ating sandatahang lakas sa buong bansa. Actually, dapat ito talagang palakasin. Dagdagan ang ating mga aeroplano, ang ating mga dagdag na kaalaman at iba pa ng ating mga sundalo. Isa yan sa mga major program, ang modernization, para tayo ay lalong lumakas sa pagtatanggol dun sa tinatawag na internal, external security ng ating bansa. Napakalawak ng ating bansa. Meron tayong 5,500 island, more or less. Hindi biro yan. Nabantayan ng ating mga otoridad. Katuwang ang ating Philippine National Police at sa karagatan, Philippine Coast Guard, na dating under ng ating military, Department of National Defense, ngayon ay under na po yan ng Department of Transportation. Ayun, okay? So, yan ang good news sa ating military at ating pagbati ng congratulations kay General Antonio Naparrete as new Chief of Staff, pinaka-boss, pinakamataas na opisyal ng ating Philippine military na magiging katuwang at maasa rin tayo magiging maganda ang coordination at relasyon ng Defense Secretary Gibo Chodoro at bagong Chief of Staff at siyempre ang kanilang pagsunod at hindi magiging problema ng Commander-in-Chief. Walang iba kung hindi ang Presidente, ang ating Pangulong Marcos Jr. Ayun po yan. Okay? So, paki-like and share, subscribe and follow para ho sa dagdag na mga impormasyong may katotohanan.